Yo, what's up mga Kaloidi? Kamusta na po kayo? Good evening, good morning, good afternoon sa inyo sa lupalop ng mundo kung mapapanood nyo ito. Then, my name is Django Lloyd. I'm not elite runner. Mahilig lang ako sa sapatos, guys. No, I want to introduce myself only. Mahilig lang talaga ako sa sapatos. But I'm not pro. Then, lately, nahilig na ako sa running again. After pandemic, guys, bumalik ulit ako sa running. So, tuloy-tuloy na po 'yon. Then, bago mag-pandemic, nag-run na rin ako. Then, nung nag-pandemic, talagang I push na, syempre, diba, almost mag-uubis na kasi ako no, at that time. Then, gusto ko rin na mabawasan ako ang timbang kasi nahihirapan na ako ulit na, alam mo yung magsisintas ka ng sapatos na hindi mo na magawa, tapos yung mga damit mo nagsisikipan na, di ba? Then after pandemic, eto na, bumalik na ulit ako. Then ang una kong fan run na nasalihan last year, so 1 year straight ako dire-diretso. Then ang una kong sinalihan is A6 kung di ako nagkakamali. So, this November 26, ito na yung part 2 ng A6. And first time yun in the history sa Pilipinas na nagkaroon ng A6 rock and roll event. So, binention ko lang guys, hindi nila ako binayaran. Then, I want to encourage all people, especially na kagaya ko na medyo may edad na ng konti, na it's not too late. Mga gustong tumakbo, at gusto mag-exercise, kasi ako hindi naman ako nagpapaganda ng katawan. Ang gusto ko lang yung mga kinakain ko, syempre hindi maiwasan yung snacks, 'di ba, burger, pizza. Kailangan mo lang ma-burn 'yon para kahit papaano, 'di ba, na mawala yung mga cholesterol sa katawan mo. So kung lagi ka naman talaga nag-exercise, to follow na yung pag ano mo, yung pagpayat mo, inshallah. Then I'm starting collecting running shoes. Although kino-content ko nga yung iba, pero hindi naman nila ako in-sponsoran or something. Gusto ko lang ma-inspire yung mga ibang tao na gusto mag-exercise. Hindi, matanda na ako. I'm late 40s na. I'm late 30s na. Diba, may kasabihan nga tayo, health is wealth. So kahit ano pa man yan, hindi naman sobrang ganda ng sapatos mo o mahal, diba? Well, it's up to you guys. Encouraging you again na sana itry nyo yung fun run, masaya. May mga giveaways, you meet other people. Saka iba yung atmosphere, yung unity. Alam mo yung hindi naman kayo magkakilala pero iisa kayo ng goal. Kasi syempre yung pagtakbo may mga purposes. Meron daw bigo sa pag-ibig, meron namang mataba, gustong pumayat, meron naman na continuous lang yung hobby lang talaga nila, or talagang nag-enjoy sila for the first time, tapos dire-diretso na. Yan, kagaya ko, di ba, as much as possible nga, gusto ko nga salihan lahat. Pero at the same time, syempre, magastos din ng konti, di ba? So, yun ang gusto kong i-share, di ba? Kailangan pinagandaan yan, di ba? Kung may sasakyan ka, yung gas mo, yung toll gate mo. Pero whatever, kung nag-enjoy ka naman, di ba, anin mo naman yung pera kung wala ka na dito sa mundo, kung may mangyari naman sa'yo. Di ba? Enjoy lang din pag may time. At least once a month, twice a month, then I start 5K, 3K, 5K again, kasi varsity nga ako dati ng basketball, and I'm collecting Jordan shoe. But now, nalilihis na yung ko kasi syempre hindi ko naman nagagamit lahat, saka at my age, di ba, hindi ko naman sinasabing I'm a weak person. I can still play basketball, pero syempre nag-iingat na rin ako, di ba, physical yung game na yon. Syempre kung magdadrive ka, ito na nga guys, gusto nga i-share yung MNL Manila Run sa Festival Mall. Then nakilala ko yung mga staff and yung pinaka natin, the man behind of the MNL City Run. So sa mga hindi nakakaalam, yung mga fan run na yan, depende po yan. Merong mga charity, di ba? Meron naman na I don't know kasi I'm not
Hindi pa ako nag-i-event ng ganyan. Pero kaya ako nasali dito sa MNL. Ulitin ko guys, hindi nila ako binayaran ha. I-example ko lang kasi isa sa mga paborito ko tong salihan ng MNL. Kasi nga sila um, dinodonate nila kung saan man nila yung may program sila o susunod na event, ito yung mangyayari, ito gagawin natin, ito yung tutulungan natin, di ba? They sharing their blessings. At the same time, yung mga hindi naman nagsha-charity siguro, yung iba, syempre yung iba, iniisip ko rin kung magbayad ka 500, 1,000, depende kasi sa event. Meron namang di ba? Meron pa rin tulong yun sa mga kababayan natin, di ba? Yung walang trabaho, gusto mag-part-time, di ba? Yung mga coordinator, yung mga gumagawa ng mga damit, di ba? Nakakatulong din tayo sa mga sa mga tao, di ba? Magkaroon ng trabaho. Then, yun na nga guys, simulan na natin yung experience ko about October 24. October 24 to guys, medyo late na. Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng time. Then, ito guys. So, ito yung tsura guys ng pag madaling araw kasi ginagawa ito. Usually. Then, ayan, kagaya ito, mga kakalala ko, mga na-meet ko, na dati na hindi ko naman talagang kakilala, doon lang nakita-kita. Then, ito yung itsura nung yung event, madaling araw. Nagpe-prepare na dito. Siyempre, huwag ka malate. Actually, yung nangyari dito, muntik pa ako malate eh. Diba? Muntik pa ako malate. Then, kasi nga, siyempre, ang kategory niyan, iba-iba, diba? Minsan, yung race event pala, sorry, no? Minsan dito, minsan doon. Although sa Alabang lang naman ito. So, ito yung papakita ko sa inyo. Ito yung tumatakbo na kami. Yan ang itsura nung starter. Ako mag-start na kayo. So, merong 41K. May 21, may 16. Ako, 16 ako. So, yan guys. Ito si boss at siya yung the man behind of MNL. Yun lang naman. So, congrats ko sila kasi sobrang proud ako sa team na to. Talagang yung race na event na ginawa nila talagang maayos, no? Wala namang naging problema, wala namang na aksidente talaga na totally na worst. Usually mga nagka-cramps lang naman dyan, di ba? Or kaya yung mga first time walang training, binigla nila, ganun lang naman, wala naman nangyayari. So pwede ka naman maglakad. So ito yung tsura nung yung race namin, so, chill ka lang na takbo. Kasi syempre nasa sayo yan, depende sa pace mo yan. Kasi kung mabilis kang tamakbo, nasa program mo yan. Pero syempre, like I said before, hindi naman ako elite runner. Wala akong kinakain na talagang na sinusundan. Basta nagje-jeta lang ako. At least kumakain nga lang ako sa maniwala kasi hindi, 2 times a week o minsan 1 times lang. 1 time a day, hindi pala a week, sorry guys, 2 times a day, once a day, tas may konting snacks lang, ganun lang. Sobrang ayun ang itsura pag tumatakbo nga sa madaling araw. So you need the gear, you need the comfortable shoes. So sa race event naman, kasi syempre pagka nag-run ka, may mga kasama na sa bayad yung sando, di ba? Pwede, optional naman yun kung gusto mong gamitin o hindi, basta yung race bib mo, ayun na importante, kailangan suot mo yan. So yun nangyayari dito, yun na nga, di ba? Tumatakbo ulit kami. I think nasa pa lang kami nito, 2 kilometers. Then actually tong araw na to, hindi ako masyadong hiningal. So, hindi ko nga alam kung minsan kasi di ba kahit anong training mo 2 hours a day, 1 hour and a half a day. Kasi minsan pagka nandoon ka pa rin, napapansin ko na to guys hindi, kung merong makapanood nito, pwede nyo naman din ako bigyan ng tip. Kahit na nag-warm up ako, may gel ako, kompleto naman ako sa water. Kumbaga parang madali kang hingalin. So, siguro at my age, 'di ba? I'm 45, 'di ba? Hindi ko naman kinaya. I'm 45 already. So sabi ko sa sarili ko, kung kailan ako tatakbo nito, kailan lang ako mag-exercise, kung senior na ako, 'di ba? Na hindi naman pwede 'yon.
'di ba? Yan, pwede ka namang magpahinga tapos may mga water or sponsor o Gatorade or Procoli, I don't know kung Procoli o what ano. Depende yan. So, uminom kayo, 'di ba? Syempre kasama yan sa bahay. Pero syempre minsan yung iba, meron silang meron silang inaano na oras and na siya yung pace nila mabilis kasi minsan gano'n pag medyo addictus ka na sa running, although okay naman na is to be okay lang naman maging addict ka sa sports, 'di ba? Wag lang naman siguro sobra-sobra yung exercise mo, syempre kailangan mo rin magpahinga. So, yun na nga yung itsura ko ngayon. I think nasa ano na kami yan 4 kilometers or 3 kilometers. Then masaya, 'di ba? Ganyan lang yung takbo ko pagka napagod ako. Pwede namang maglakad, guys. Wag tayong magpakabayani. Siyempre kung something happen to us, hindi naman ito siyempre titingnan ka lang ng mga yan, 'di ba? If you have family, you need to take care of yourself. That's why I'm encouraging you kasi nga masaya. So gusto ko lang pakita sa inyo yung about my experience noong October 24. Then tingnan nyo, yung iba 'di ba naglalakad lang, iba yung pace nila chill lang, ganyan lang, 'di ba? Hanggang sa matapos mo yung race na walang aberya, tas may Pocari na inom ka ulit. At that time I'm wearing hindi ako ni-sponsoran, guys, ng Adidas. This is a Prime X, Adidas Prime X version 1. Ang ganda nung what you call this, technology ng sapatos. Talagang alam mo yung pagsuot ko yan, may iba lang ako, guys. Wala akong nararamdamang pain. Alam mo yung feeling na wala kang hindi masakit yung katawan mo. So ito nga pala itsura, guys, ng ito yung itong mga taong to is full of energy. Kaya shout out sa inyo, guys, kasi bawat kilometers may mga syempre staff, and bibigyan ka nila ng parang tali, sinulid, no, para katunayan na nakaikot ka na. So ito yung pinapakita ko nga yung sapatos ko dito, sobrang tangina. Sorry for the word, guys. Na ano ako dito, na tapilok ako. Hindi naman sinisiraan ko yung brand. Talagang okay yung brand. I love the cushion technology and the upper Prime X. It's a little bit expensive. Pero itong sapatos na to, be aware lang, guys. Kasi ito, kung hindi ka masyadong mabilis ang takbo mo at yung tinatakbuhan mo ay maraming rocks, maliliit, hindi ko napansin kasi medyo madilim. Actually 5 times ako natapilok, and at the same time yung ika-third ko, yung pinakamasakit kasi hindi ko alam na, akala ko naputol yung paa ko. Sobrang sakit talaga. 8 kilometers pa lang itong nangyari sa akin dito. Pero syempre, for the love of the game, ginawa ko na, 'di ba? Tinais ko. Talagang tinamo, mas lalo akong bumagal diyan, syempre kasi meron na akong nararamdaman talaga. Ang sakit talaga, grabe talaga, mapapamura ka diyan, 'di ba? So ito yung mga taong ito, sila yung tumulong sa akin. At kasi natapilok ako, may muna ako saglit. Then yun na nga, akala nila tatawag na ng ambulance, pero so far so good, tiniis ko, kaya pa na. So ito yung mga tao na to, yung mga siguro yung nagbabike every Sunday, o ito yung mga staff. Yung una, sila yung mga nagbabike, siguro napadaan lang dyan. Then ito si ate, di ba? Hello ate. Sobrang sakit na nito, yung pakiramdam ko nito, talagang yung litid ko parang naputol na. Sa sobrang, parang alam mo yung meron kang, paano ba i-describe dito? Excuse me. Yung parang meron kang hiwa sa balat tapos nalagyan pa ng asin, parang ganun ang feeling. So dito na ano pa ako dito, ika-4th time ko, natapulok pa ako dito kasi nga mababa na nga yung hindi ko na maangat yung paa ko. Tapos
Kasi nga, hindi ko na nga maangat nga yung paa ko. Tiniis ko talaga, guys. Napapad ulit, hindi ko ma-explain kung gaano talaga kasakit. Yan, yung nakikita nyo dyan na talagang, hindi ko alam kung magpapatawag na ako ng, ano yan ng ambulance yan o parang gusto ko nang mag-quit. Pero ang ginawa ko, kasi tinamaan ako sa left foot ko na sobrang gumanon. So nag-focus ako sa sa isa kong paa. So yan kinuhanan ko. Then yan, sobrang sakit na niya, paliko na. Malapit na yung matapos. I think this one is nakaano na ako nito. Kung 8 kilometers ako nadali, I think this one is, kasi 16 kilometers ako. I think 12 kilometers na yan. Hindi ako nagkakamali, nasa 12 kilometers o 11 kilometers na ako. So meron pa akong 5 kilometers. Pero sige, dire-diretso lang for the love of the game. So takbo ng jog lang, hindi ko na masasabing takbo yan. Then lakad, tapos lakad ng konti, then takbo ulit. So yeah, parang gusto kong sabihin sa mga tao, umalis na kayo dito, tabi-tabi kayo dyan, bilisan din nyo, ako'y na-aksidente, di ba? Pero syempre, tiniis ko, wala namang may magkagustuhan dun, di ba? Sino ba may sabi na, di ba, na tumakbo ka, kasi, di ba, ano pa sabihin, wala namang may gusto, you push your nila, di ba? Kaya siguro, adrenaline na lang talaga yung nangyari sa akin at the time. Then, so guys, shinare ko lang hindi ko naman sinabi na natapilok ako mangyayari yan sa inyo. Okay yan, I'm just sharing my thoughts and then my experience. And ayun, I'm encouraging you to run kasi sobrang sarap sa pakiramdam. Yan, shoutout nga pala kay Sir Mike, isang magaling na photographer natin yan dito. Then yun, kung saan sila naiko. So yun yung medal, yan na, di ba, nakuha ko na. So sa mga hindi nakakaalam, pagkatapos nito meron kayong medal. Ito ang itsura after the race. If you're done already sa kung ano man yung sinalihan mo, yan ang itsura. I think dito, shoutout sa MNL, I think ito yung pinakamasaya sa lahat ng event na na-experience ko sa kanila. Sa akin lang naman ito sa akin lang naman ito, pero lahat naman okay. Pero I think this one is special kasi nga parang hindi naman sila ganong katagal pa, pero yun, marami na, parang nag-boom na talaga, nakikilala na, bilis nila na nakilala. Kaya sobrang yun nga pala yung ginanuhan ko na parang shinake hands ko na matagal na nakakasabay ko. Lagi kong sinasabihan yung classmate pagka nakakasabay ko sila. Then ito na nga pala yung shirt. Kasi after nun, syempre pag fill up ka, merong ilang distance yung tatakbuhin mo. Magkano, syempre the more na mahaba, the more na a little bit expensive, pinakamahal. So ito yung race kit yung damit ko. Kumbaga ang tawag dito is a finisher shirt. Then may mga sponsor, may mga Pocari, gato, depende nga. Tapos merong salompas, merong magbibigay sa inyo doon, magpipila ka, magfi-fill up ka, like mo yung page. Ito lang sa mga hindi pa nakakaalam at gustong sumali. And wala pa akong experience regarding about the major marathon. And hindi ko pa natatry yung 42 kilometers. Yan, kagaya nito si ate, di ba, binigay. Yan, paikot-ikot ako kasi baka meron pa akong makilala kasi sobrang sakit na ng paa ko dyan. At pauwi na ako dyan at medyo nagugutom na rin ako. Pero syempre, minsan lang naman to inikot ko. So ito yung event na to na sa Bulacan, depende kasi sa organizer, syempre tropa-tropa yan, dito may event nito, mapuwesto kayo dito. Kasi I think every month nagkakaroon ng race, depende sa lugar. So ang pinakamalayo ko napuntahan is Pampanga. At madaling araw pa yun na sinalihan. Yan, kagaya nito, may salompas, then isa sa mga sponsor, and meron silang parang ointment, parang ganon,
mura lang. I think wala pa yata 300, 215 o 220 pesos. I'm not sure guys, pero yun na. Ang konting pahid mo lang medyo mahapdi na sa balat, mararamdaman mo na parang Bengay saka Omega kung na-experience nyo, kasi kailangan din ng katawan mo yan, kailangan ng body natin yon, di ba? Mag-research lang kayo guys. So ako, yung ginagawa ko, bago ako mag-run, hello ate, then bago ako mag-run, ang ginagawa ko lang, di ba, siyempre matutulog ka, tapos minsan excited ka, hindi ka makatulog. Kasi mangyayari doon, mababaw ang tulog mo, 'di ba? Kahit anong higa mo, at least yung katawan mo nakapag-relax, kasi importante 'yon. And syempre nag-training ka, 'di ba? Ng at least 2 weeks, depende yun sa pace mo, depende yun sa sasalihan mo. Ako naman, kung 16K, at least 1 hour to 1 hour and a half ang sinasalihan ko. Then, kung 2 weeks, depende sa schedule. Depende sa schedule ng ginagawa namin sa trabaho. So, ano ba, usually Sunday naman na ginaganap yan. Then, yun na. Napapahinga ako ng 2 days kasi dati hindi ako napapahinga. At least isang araw lang, no? So, masama pala yun. Kaya pala feeling ko pagka overfatigue na yung katawan ko pagkadating ng race, hindi ako makaperform. And yung natapilok nga pala ako, yung ankle sprain. After 10 days, hindi na ako nakatakbo noon after nito. Kasi nga syempre, tapos meron pa akong takbo sa San Pedro. So, ipopost ko yun soon. Kasi special nga sa akin yung San Pedro, kasi nga yung high school days ko. And first time din noon. Then, ang ginawa ko, after 10 days ang pahinga ako, then I think November 12 yun eh. So, ito, October 24. So, meron pa akong time na magpahinga at mag-training ng konti. So, yun, medyo mahirap din experience na yun. So, diba? Akala ko nga, buti na lang medyo malayo yung agwat, almost 2 weeks. Makapagpahingayin pa ako. So, yun lang. Ito, yung mga snacks dito na kung gusto nyo kumain, may mga ganyan na itsura. No, after the race. And ito na yung dito na magtatapos ang aking content for this day. Maraming salamat sa inyo guys, at sana na-inspire ko kayo. Please like, share, subscribe guys, and see you in the next one. God bless.